sila. O sige, mag-usap kayo, ma'am. Sige, sabi ni, usapin lang. Mr. Jo Marie, sige, mag-usap kayo ni Mrs. Sige pa. Sige na po, mag-hello na kayo. Hello. No? Oh. Ano nangyari? Hindi, gusto ko kasi talaga nasa akin si baby. Alam mo naman na hindi ko kaya matulog pag wala siya. Eh, kaya nga tinutuyo-tuyo kita ulit na sana. Magkasama tayo ulit. Eh, ayoko na nga eh. Ano umiyak? Ba yan, dyan pa talaga sila nag-usap? Parang papansin. Kasi ako naman, Masira ulo. tutuparin ko naman lahat ng pinapangako ko sa'yo. Hindi kasi lagi na lang yun na may sinasabi mo, wala din naman nangyayari. Tulpo pa. Oo, inamin ko wala nangyayari. Pero Kaya. sa pagkakataon ko may mangyayari na. Ayoko na magbigay ng chance. Pagod na ako eh. Kasi kala ko pinag-usap pa tayo na magkita tayo pag walang iba. Oo, pero para sa bata. Pero yung chance na gusto mo na pagbigyan kita na magsama pa rin tayo, ayoko na. Maya. Yung bata na lang talaga yung rason ko kaya ako nakikipag-usap sa'yo. Ayaw na. So, ma'am, wala na talaga pagkakasama. Ayoko na yun. Ayaw Gusto na. nyo, kanya-kanya na kayo at yung bata, siyempre dahil yun po'y 3 years old. Kasi yung sinasabi ng batas. So, narinig niyo po, Sir Jo Marie, Mr. So, Sir, bukas so, punta dyan, si Mrs. Sasamahan po namin. Siyempre, kasama po yung mga kinaukulan tulad ng DSWD, Women's and Children's Desk, saka barangay, para yung doon sa proper turnover. Yun po kasi nasa batas, Sir, Mr. Ulayaw. Okay, Sir? Sige po. Ano po yun? Ano po, Sir? May gusto kayo sabihin, Sir? Kukunin ko yung bata sa akin. Opo, opo. Kasi yun po nasa batas, Sir. Ang inaano ko sir, paano ko po makikita yung bata pag nasa kanya na? Meron kayong karapatan. Yun po, pag-usapan nyo sa, kaya nga may kasamang DSWD, may kasamang barangay, para pag-usapan nyo yung karapatan ninyo, yung mga visitation. Tawagin, days, video kayo, para magkaroon ng sharing po sa pag-aalaga sa bata. DSWD po, may isang taon naman. Okay, sir? Para hindi ka naman lugi. May karapatan ka naman. Kasi, sir, ano po? Nakikita lang yung sa katrabaho niya eh. Nakikita na lang ang trabaho. Okay. Yes, sir. Pagdating ho dyan, sir, ang mag-evaluate niya yung DSWD. Kaya nga po may kasamang DSWD dapat. Dahil ang DSWD, sir, titignan, i-assess kung may kakayanan na talaga siya na mag-aruga ang anak ninyo. Pag nakita ko ng DSWD na wala siyang kakayahan, Sabi eh, niya, kahit na nasa batas akala ko- natin na kapag 3 years old, 7 years old below, Akala ko nasa pupunta nanay, tayo. kung nakita ng DSWD na hindi niya kaya, then ibibigay pa rin yun sa iyo. Mamaya po muna natin yung DSWD mag-evaluate po sa kalagayan ninyong dalawa. Ano po? For the meantime, kung ano po yung nasa batas, yun po muna susundin. Okay, sir? Opo. Sige po, ganun na lang po. Sir Jo Marie, salamat po sa time na binigay nyo sa amin. Magandang hapon po sa inyo, sir. Okay po, thank you. Thank you po. Okay, so ma'am, punta kayo doon kay Amy. So, bukas so, kasama ho yung mga nabanggit na ahensya ng gobyerno. Pupunta ho doon kay Mr. Ulayo, yung bata. Pero, magkakaroon din po ng evaluation kasi DSWD po, dapat na mapangagaan nyo dahil sa binanggit nga, wala raw tirahan, nakikita na lang kayo. Nasa DSWD na po yun. Okay, ma'am? Yes. Sige po, magkaroon ka sa akin. Kaya nga po ito na. Alright, samantala mga kapatid, kung kayo po ay may makating problema tulad ng eczema hadhad, alito nga, an-an at huni, nasisirang po po dahil sa nail fungus, andyan na po ang Pungisol. Maaari po kayong tumawag sa 0925-584-5999. Ang Pungisol ay mabibili sa Mercury Drug at sa iba pang mga. At binabati nga pala ni Attorney Ton Villamor ng DZRH, itong si Harleen Batin, isang tourism officer ng 13 Martires, Cavite. Ingat-ingat daw po. Ano nga po, ingat. Okay. Andito may bumili tayo. Si Mr. Del Rodeo Lope, isang yellow taxi driver. At kaya siya andito, idol, kasi nakapulot siya ng
laptop at power bank na naiwan sa kanyang taxi noong March 10. Sinurrender niya ito or binigay sa kanilang operator sa kumpanya nila. Kaya lang 2 months na ata gusto niyang malaman kung naibalik na nga ba ito sa may-ari. Okay, magandang hapon po, Sir Rodelio. Tapos, sir, Bakit niyo po naitatanong kung naibalik na sa may-ari? ang ano ko naman sir, gusto ko lang na mapunta sa tunay na may-ari kasi hindi ko... Bakit nga po, may pagdududa ba kayo? O kumontak ba sa inyo yung nakapag-iwan? Wala naman po, hindi naman po. Gusto mo lang malaman yung status? Opo. Okay, sige po. Your wishes are command. Mr. Bert Palikas, Operations Manager, RYT Twiz. Ano ba pronunciation? Hello. Right Choose Corporation. Magandang hapon po, Sir Bert. Ay, sir, magandang hapon din po. Nakutusa po, Sir. Kasama niyo ito doon. Nga po. Sir, sabi po ni Mr. Rio Lope, yung kanya pong pinag-over sa inyo raw, the laptop, since March 10, gusto niya malaman kung yung po ay naibalik na ho sa may-ari. Sir, actually wala pa po. Inaantay lang po namin ang mag-claim. Actually, yung si Mr. Rio Lope, binigyan namin siya ng acknowledgement sa receipt na sa katunayan, iniwan niya rito sa amin. So, hindi niyo po chine-check, hindi niyo po binuksan yung laptop para Actually, sir, tinry namin, kaya lang Korean character nakalagay. Wala kaming alam doon sa Korean character. Korean character. Opo. So, ano pong balak pong gawin dyan? Ang balak po namin kasi, pagdating na panahon na after 2 months siguro na wala mag-claim, i-turn over namin sa airport police. Or mas maganda na siguro sa inyo para makontak nyo for international yung may-ari. Kung ano natin na malaman kung kanino talaga. Ang patakaran po kasi namin dito sa Saluyan ng Bayan, sinusubukan po namin tawagan, kontakin yung pong may-ari. Lahat po ng pwede at kaya namin gawin, ginagawa namin. Research, meron po kami isang research team to do that. Pero, however, pagdating po sa isang buwan, loob ng isang buwan, nagawa na namin yung dapat gawin, wala pa rin pong lumulutang na nagkiklaim, then ni-return to sender po namin yan. Binabalik po namin sa nakapulot, bahala na po siya kung anong gagawin niya. Hindi yun ang problema, sir. I-turn over na lang namin siguro bukas. So kung ganun sir, March 10, April 10, ano ba ngayon? Ngayon ay May 3. Kung kami po kung magtatanungin, kung ako po yan, then ibabalik ko na lang po yan kay Mr. Ray Lope. Return to finder. Kung kami po, yun pa takala namin. Hindi, sa amin naman po, sir. Kasi baka mamaya, kasi may resibo po kasi ang galing sa airport. Kung anong company ang sinakyan, sa amin i-claim. So ano po to, airport taxi? Opo, sir. Okay. Well, may kanya-kanya tayong patakaran. Yun ang patakaran namin. Ngayon sir, kung meron kayong patakaran, hindi ko pakikialaman yung patakaran ninyo. Patakaran ninyo sir. Kasi ang amin lang, ganito, wala namang problema, sir. Gusto ko lang namin talaga masauli sa may-ari. Naiintindihan po namin. Again, tulad sinabi Opo. ko kanina sir, hindi ako makikialam sa patakaran ninyo. Patakaran nyo yan eh. May patakaran din kami, ayaw kong pinakikialaman yung patakaran namin. Pero Respetuhin sir, yan, sir. gano'n na lang para, kasi alam ko, makokontak niyo sa international yung mga gano'n. At baka may kayong interpreter na makakontak ng Koreano or whatsoever para i-turn over namin sa inyo. Wag na sir, kasi matagal na dyan na sa inyo. Ang may advice ko lang sir, may tip ko lang sa inyo. Tip, ano po? Tumawag ko kayo sa Korean Embassy at yung sabi mo yung mga Korean character dyan sa computer, mababasa Oo ko nga yan. tama, oo. Pumunta Sige, kayo sa pwede. Opo. Kasi ang driver niya kasi, sir, galing sa ibang kumpanya yan. Kaya nga sir, para mapagsin na tayo sir. Sir, magpadala kayo ng tao sa Korean Embassy para ipabasa kung ano mga nakasulat dyan sa computer na yan. At yung Korean Embassy sir, they'll be more than happy and willing to help you para makontak yung kanilang citizen. Ano po? Opo, sir. Anytime, sir. Baka bukas ka agad. Sige po. Sir, Maraming salamat, sir. Sir, may habol ako. Sir, baka, May pahabol na po si sir. sir, Rafi, yung husband ko kasi mag-direct yung resign ako, baka maipit pa kahit kaunti na Sige po. lang. Yung cashman daw sir, baka maipit daw. Kasi mag-resign. Hindi problema yan, sir. Basta konting bagay lang. Ilang araw lang siya sa amin. 3 months sir. Kasi sabi nyo kasi sir wala na akong pakialam 3 months, sa... wala pa nga 2 months, sir. Kasi sabi mo kasi wala ka nang pakialam dito, kami na bahala rito. Opo. Kasi, di ba yung Sige po, so hindi maipit po yung kanyang cashman, sir Ter. Hindi ka tigil, sir. Sige.
Hindi, hindi Mr. Ver Balsigas, magandang hapon at maraming salamat po, Sir Ver. Sir, marami sa pleasure ko, sir, na nakausap kayo. Magandang hapon po, sir. Oh, sir, yan. Nagbigay na ako ng advice kanya. And then, yung inyo raw katanungan na sa Ashman, hindi na po i-video. Sige sir. At kung gusto niyo rin po, pwede kayo mag-follow up after another week or a month. Gagawin niyo po namin yan para sa inyo. Gusto niyo. Iba na kasi yung sagot niya sa akin sir, puro pasigaw na lahat yun. Galit sa akin sir, totoo sir, nung makalawa. Kaya lang ako napilitan pumunta rito dahil puro galit na sir, sigaw na. Eh okay mo. Hindi yan sir, yung isa pa, GM nila. Yung GM. Sige po, ganun na lamang po muna. Kung gusto niyo pong makipag-nangilip sa amin, dito lang po kami para. Sir, salamat na sir. Salamat po sa pagdalaw. Sir, salamat ma'am, thank you po ma'am. Thank you po. Okay, at ito mga nakikinig sa atin mga taxi drivers, ito idol si Reynante Labadan ng Grab Car Taxi at si Alfredo Morales Jr. ng ABC 980 Taxi. Magandang hapon sa inyo. Alright, at sa atin naman po ang aksyon sa text. Aksyon sa text, sa wanted, sa radyo. Malinis na pagtugon sa problema ng lipunan. Mas pinaigting gamit ang makabagong paraan sa isang text. Gusto na mamaya